Hello YouTube, Boss Mar. Welcome to my channel. Mga tol, samahan ninyo ako manood mga tol. Itong panonoorin natin kay Ghost Bomb. Ito kikilabutan tayo rito mga tol. Pakikalat na rin po itong video na ito. Pasyal din po kayo sa channel ni Ghost Bomb. Samahan ninyo ako mga tol. Simulan na natin to. Nga daw nilang kumain ay nag-video sila. Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Other visitor. Nagsama-sama ang ilang magkakamag-anak sa bahay ng kanilang namayapang lola na nasa ikapitong palapag ng gusali. Matapos nga daw nilang kumain ay nag-video sila. Kakatapos lang magligpit ng isa pa nilang kasamang babae ng mga pinagkainan nila at inilagay lang nito ang mga pinggan sa loob ng cabinet. Habang nagkukwentuhan nga sila ay isang nakakapangilabot na pangyayari ang naganap. Panoorin. 大変だよ、だって塾の先生なんて。そうかな。でもなんかほら、ちょっと大学生らしいじゃん。そうそうそう。しっかり勉強しなきゃダメだしさ。バランスまった方がいいかも。あそこしまっといて。あれ、誰かいる？ Uy, meron. Nakatayo. Sila kayo. 見て。いい怖いねんけど怖い怖い。Aba, nilapitan pa. Tiyan na wala. 誰もいないよ。Ayan na naman. 怖い怖い怖い怖い。 Anak ng titing. Ano sa tingin niyo mga tol? Nang maitutok ng nagvi-video ang camera sa kasama nilang babae, makikita mo sa bintana ang isang babaeng nakatayo sa likod nito. Maaninag mo pa ang suot nitong kulay gray na sweatshirt at ang forma nito ay parang nga itong nakahawak sa mukha niya. Nakita nilang tatlo ang imahe at agad nilang naramdaman ang takot nang lapitan ng lalaki ang bintana. Pagbukas niya dito ay ang biglaan ding pagkawala ng imahe. Ngunit nang muli niyang isara ang bintana ay muli itong nagpakita. Binuksang muli ng lalaki ang bintana at katulad ng naunang nangyari, bigla uli itong nawala. Nilapitan pa nga ng nagpi-video ang bintana pero wala silang nakitang ibang tao doon. Ang nakita nga ba nilang babae sa bintana ay ang kaluluwa ng yumao nilang lola o maaaring pinaglalaroan lang sila ng mga mata nila. Wala na ngang naging ibang paliwanag ang nag-upload ng video pero inaamin niyang natakot daw sila nung gabi na yun. Kahit ako eh. Kung ikaw, kaya mo bang silipin ang bintana katulad ng ginawa nila o manghinginig ka na lang din sa takot? The investigation. Nakita niyo yung kanina tol? Diba, dinandaan yung pagbukas ng bintana. Nawawala talaga eh. Hindi sumasama sa salamin. Kung sasabihin natin yung nakabakat yun sa salamin, kasama din yun eh. Sa salamin, hindi eh. Talagang nawawala. Diba? Bago ko simulan ang nangyari sa video na to, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ito ay isang Japanese found footage case file na base sa totoong buhay. Nagsimula ang kababalaghan ng isang araw. Nasunog ang bahay sa tapat ni Mr. A. Kinuhanan niya ng litrato ang bahay habang nasusunog ito. Sa litrato, makikita mo ang silhouette ng human-shaped figure sa gitna ng malaking apoy. Ayon kay Mr. A, matapos niyang malitratuhan ang figurang to, dito na nagsimulang magkaroon ng mga hindi maipaliwanag na bagay ang nagaganap sa loob ng kanilang pamamahay. Para bigyan
pigilan ang mga strange events na to sa bahay, naglagay siya ng omamori o Japanese charm na idinikit sa pader para itaboy ang negative energy. However, hindi nakatulong ang omamori sa kaso nila. Kalaunan dahil sa mga nightmare-inducing phenomena, inabandona din nila ang bahay. Dito na pumasok ang psychic research team para imbestigahan ang ghostly manifestation sa bahay. Pinuntahan ng kanilang lead investigator, si Kyuchi, ang bahay isang gabi. Nagsimula siya sa pagse-setup ng camera at nag-ikot siya sa bahay. Tinanggal niya ang charms na nakadikit sa pader ng bahay, isang pagkakamali na pinagsisihan niya sa huli. At mo kasi pinakikilaman yan. Pinagtanggal niya lahat. Sa mga oras na to, sandaling lumabas si Kyuchi sa bahay para i-report sa mga kasamahan niya ang mga nagkaganap sa bahay. But unfortunately, no one was able to answer his call. Habang nasa labas siya, isang nakakakilabot na tinig ng babae ang rumehistro sa camera. Ngunit pagbalik niya, nawala din ang boses ng babae. Naisipan niyang kumain muna habang naghihintay sa kasama niya. Ang hindi niya alam, isang creepy apparition na pala ang nakuha ng camera niya. Saan? Isang puting ghostly face ang sumilip sa kanya sa itaas ng door frame. Ayun, oo. Matagal din itong nakatitig sa kanya. Wala. Pinagmamasdan nito ang bawat kilos niya. Nakatanggap siya ng tawag galing sa superior niya at sinabi nito na maghintay habang wala pa ang ibang kasama niya. Dahil dito, ibinalik niya ang charm sa pader para pigilan ang paglabas ng mga espiritong nananahan sa bahay. Pero huli na ang lahat. Matapos nito ay narinig niya na tumunog ang doorbell. Kaya bumaba siya para tignan kung sino to. Pero paglabas niya, meron na pala siyang kasama. Wala ka. Oh. Tignan mabuti ang nangyari sa pagdaan niya. Hindi niya namalayan na isang puting figura ng katawan ng tao ang naglalakad na kasunod sa likod niya. Matapos noon, dahil wala pa ang mga kasama niya, napagpasyahan niya na mag-imbestiga ng mag-isa. At
ito ang nangyari. Daan-daan ang paling ng camera pa. Huwag mong bibiglain. Uy! Yung mga pabigla-bigla ng ganun camera, nakakagulat eh. May impacto na yun. For some reason, namatay ang battery ng dala-dala niyang ilaw. Matapos nito, kinuha na niya ang ilang gamit niya. Dahil na din sa takot, naisipan niyang umalis na sana. Ngunit nang kunin niya ang camera, Ito. biglang lumitaw ang mukha ng isang lalaki sa mismong tabi niya. At matapos noon, 4 na dikit-dikit na mukha ang makikita sa camera. Wala ka. Maririnig mo pa ang takot na boses ni Kyuji bago nag-cut ang video. Makalipas ang ilang araw, pinuntahan ng isa sa mga kasamahan nila si Kyuji para tanungin sa kanyang investigasyon. Pumayag lang siyang magpa-interview basta hindi bubuksan ang ilaw sa bahay niya. Malaki ang pinagbago ni Kyuji. Halos tulala na lang siya habang ini-interview at masasabi mong wala na siya sa tamang katinoan. Sa kalagitnaan ng interview, napatuktok na lang siya sa sahig at bigla na lang. Matapos nito, hindi na muli pang nakita si Kyuji at ang nag-interview sa kanya. May tulad ako. By the river. Isang grupo ng magkakaibigan ang lumipot sa ilog isang araw. Masaya lang silang magkakasama habang nagtatampisaw sa tubig. Ang isa sa kanila, pinivideohan lang niya ang kaibigan niya nang bigla siyang may narinig na ingay sa mga puno sa likod niya. Itinutok niya ang camera sa direksyon ng ingay pero wala naman siyang nakita. Kaya pinagpatuloy lang niya ang pagve-video sa mga kaibigan niya. Ngunit pag-uwi nila, may napansin siya na nagbigay ng kilabot sa kanya. Nang itinutok niya ang camera sa gubat, makikita ang transparent figure ng babae ang nakatingin sa kanila sa Wala ka. likod ng puno. Oo nga no. Hindi niya ito napansin pero ito ay rumihistro sa camera. Ang babae ay parang nakabalot ng puting tela na may bahid ng dugo sa katawan niya. Maiitim ang mga mata at labi nito. Galing. At tila Okay, pinagmamasdan napansin lang sila. nila. Ito ba ay kaluluwa ng babaeng pinaslang sa lugar na to Ayun. o simpleng kaso lang ng pareidolia? Ikaw Oh, na ayun. ang humusga. Moving Day. Naglilipat na ang magkasintahan sa bago nilang bahay. Bukod sa kanilang dalawa, tinulungan sila ng isang kaibigan sa paghahakot. Matapos nilang mailagay ang lahat ng gamit at mga kahon sa loob ng bahay, nagpahinga muna sila sandali para kumain. Makikita mo din ang pagod sa mukha ng babae. Pagkatapos nilang kumain, nagbibiro pa ang nagbe-video at tinanong ng ilang bagay ang couple tungkol sa mga dala nila. Ngunit habang nagbe-video sila, they didn't know they'd capture something so sinister. Something you'd never want to see. Not even in your worst nightmare.
Nakita mo ba yon? Hindi. Habang ini-interview ang babae ng kaibigan niya, sa kanang bahagi ng video, sa ilalim ng kahon, hindi nila napansin na meron na pala silang ibang kasama. Panoorin muli ang nangyari. Ay, oo. Oo, meron. Meron. Nakita ko. Wala na. Makikita mo ang abong kulay na mukha ng babae Ayun, na may maitim na mga mata ang nakatingin sa camera. Wala kang makikitang expression sa mukha nito, making its presence even more intensifying, making the entity seem far more terrifying and eerie. Bahagya itong nawala sa frame ng video, ngunit pagbalik ng camera dito, ang imahe ng babae ay tila nawala na din. Wala na. Ano kaya ang nararamdaman ng couple matapos nilang makita ang entity na nasa likod lang nila? Eto pa ay residente na sa bahay bago pa sila lumipat dito. Dahil dito, I can't help but wonder kung itinuloy pa din ba nila ang paglipat sa bahay. Kung ikaw ang nasa kalagayan nila, ano ang gagawin mo? Titirhan mo pa din ba ang bahay? Ay, hindi na. Benta mo na. Benta ko na yan. Ikaw na ang bahalang magpasya. Accident property. In this video, pinuntahan nila Takani-san at Hayato-san ang bahay ng isang viewer nila. Ni-request nito na imbestigahan nila ang bahay na nirerentahan niya dahil sa mga paranormal phenomena na nangyayari dito. Bago nila i-conduct ang investigation, in-interview muna nila ang nagre-rent and according to him, alam niya ang background ng bahay bago niya kunin to. Kahit maliit lang ang bahay, it has a very dark history related to paranormal. But one tragic event in particular ang nangyari sa viewer niya. Ayon sa kanya, ilang araw lang matapos niyang lumipat kasama ang kanyang ama sa bahay, ang kanyang ama ay nahulog sa balcony. Tumama ang ulo nito sa semento na naging dahilan ng pagkamatay ng tatay niya. At nangyari ito 1 taon pa lang ang nakalipas. Gayunpaman, pinagpatuloy pa din niya ang pagrenta sa bahay matapos nito dahil mura at malapit lang sa trabaho niya. When he was asked kung ano ang mga na-experience niya sa bahay, ang sabi niya nakakarinig siya ng boses ng lalaki na nanggagaling sa balcony at boses naman ng babae mula sa banyo. After the interview, naiwan si Takani-san sa bahay ng mag-isa. Dito na niya sinimulan ang Nagulat naman ako sa pag-iimbestiga. ベランダがあるんですけど、そこで一人検証していきたいと思います。Huwag ka na magtatanong dyan. Baka mamaya sumagot pa sa'yo.
僕最近本当にちょっとながら感じるようになってきたんですけど、ここなんですよね。ここにめっちゃ嫌な雰囲気を感じます。Mahaba pa. Dapat habang nakikiramdam ka dyan, boy, may alak ka dyan. Pakikinom pa sa'yo yun.ここが嫌なんですよね。ちょっとプロに関しては無視します。ほぼ、なんか、ってことです。Sa simula pa lang ng investigasyon, nakarinig agad siya ng mga pagkalabog na nanggagaling sa loob ng bahay. Bukod sa ingay, isang lugar sa bahay ang mabigat ang pakiramdam ni Takane. Ito ay ang sulok sa kwarto sa sala. Gayunpaman, ipinagpatuloy lang niya ang investigasyon. This time, nagpunta siya sa banyo para tingnan kung madidinig niya ang boses ng babae dito. Ito ang nangyari.待って。Ano ka? Hindi ka na makakalabas dyan, boy. Just as he closed the bathroom door, isang katok agad ang narinig niya. Pero hindi pa patinag si Katane dahil gusto niyang bigyan ng sagot ang viewer niya. Pinatay niya ang ilaw sa banyo at nagpatuloy na nakiramdam sa paligid niya. Wala na, hindi ka na papalabasin yung boy. Baka kumakatok, boy. Hindi kumakat. Oh. Ala ka. Tinakpan niya yung bibig niya kasi baka mapasigaw siya. Kumakatok, boy. Nasi-CR na eh. Papasukin mo na. Ay, nako. Takpan yung bibig mo. Mapapasigaw ka dyan, boy. May nakaluskos talaga. Oh. May kakaibang ingay siyang nadinig at madidinig mo din na may naglalakad sa sala. Malinaw na maririnig ang footsteps na lalong nagpakaba sa kanya. Sa takot niya ay wala na siyang nagawa kung hindi takpan na lang ang bibig niya. Makalipas ang 30 minuto, lumabas na din siya sa banyo pero wala siyang nakita. Matapos nga nito ay tinawagan niya na si Hayato na bumalik na sa bahay at ikinuwento pa nga ni Takane na talagang iba ang pakiramdam niya sa parte ng sala na yon. Ngayon ka-goosebumps, bago
ko'y pagpatuloy ang nangyari, tatanungin kita, nakita mo ba yun? Hindi. Tingnan mabuti ang nangyari Alin sa simula ng kanyang pag-iimbestiga. あと、向こうに、ベランダがあるんですけど、そこで一人きり勝負していきたいと思います。Sa parte ng sala kung saan iba talaga ang nararamdaman niya, sumilip sa kanya ang mukha ng isang lalaki. Madilim at kulay abudin ang kulay nito. Daan-daan lang ang paggalaw nito, ngunit nagtago muli ito Oo. sa likod ng pinto. Ang mas weird pa, nang naitutok niya ang handheld camera niya sa parte ng pinto kung saan sumilip ang apparition. Wala itong nakuhang tao o figura. Wala. Tanging sa static camera lang niya nagpakita ang mukha ng lalaki. Ang kaluluwa ba ng lalaking ito ang may kagagawan sa lahat ng kamalasan at aksidenteng nangyayari sa bahay na yun? Sa huli, nagbigay na lang ng advice si Takane sa viewer niya na paalisin ito sa pamamagitan ng eksorsismo o di kaya ay lumipat na lang siya sa ibang bahay. Wala nang naging update pa tungkol dito. Pero ikaw ka-Goosebumps, kakayanin mo bang manirahan sa bahay na to? Ito ba ay totoong multo o gawa-gawa lamang? Ako, susunugin The ko yan. Ruins. Sunugin ko yung bahay na. Isang gabi, kasama nang nag-post ng video ang girlfriend niya. Silang dalawa ay mahilig manood ng mga horror films at nagkasundo sila na puntahan ang isang abandonadong gusali sa gitna ng kakahuyan. Dati na nilang napupuntahan ng lugar, kaya kabisado na nila ang daan papunta doon. Sa una, masaya lang silang nagkukwentuhan habang naglalakad sila sa pupuntahan nila. そう、誰も住んでなくて、多分そのままなんてマジで入ろうとしてないそこ。入れねえか。入れそうな。入れんのそこ。入れると思う。マジでそう。てか香りも近くて。いや、絶対嘘。香り知ってるよ。 Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, may mangyayari na ipagtataka nila. Nagulat na lang sila na ang daan sa ruins ay bigla na lang nawala. Sa video, makikita nyo ang mataas at mahabang pader na nakaharang sa daanan nila. Ano? なんでだろう。迷った？なんで？ Dahil dito, nagkaroon ng pagkalito sa dalawa kung tama ba ang dinadaanan nila. Pansamantala silang naghintay sa gitna ng madilim na kakahuyan at ito na ang sumunod na nangyari. なんで？なんでだろう。あれ？どっから来たっけ？待って。なんでだろう。待って。何？虫？ Ano? 何？ Nalik. Nakita mo ba yon? Sa tabi ng babae, biglang lumitaw ang mahabang buhok na tila nakalutang lang. Oo nga. Nang bahagyang maitutok ng lalaki ang camera pataas, Oo nga. makikita mo na wala din itong mukha. Pwede mong isipin na kung ano man to ay nakabitin ng pabaliktad. Ang tanong, eto din ba ang may gawa ng harang sa daanan nila na naging sanhi ng pagkalito nila? Pinipigilan ba sila nito na pumunta sa ruins o nilulure sila ng entities sa ibang direksyon? Pero ano sa tingin nyo? Is it real o isang elaborate hoax lang? Abandoned Hotel. Inimbestigahan ni Pinshu ang isang haunted hotel sa Kashiwa City, Japan. Pinayuhan na siya ng mga lokal sa lugar. Kapag pumasok ka sa
hotel na to, you will be cursed. Ang hotel ay inabandona noong 2009 matapos magpakamatay ng mag-asawa na dating may-ari nito. Ang sabi sa kanya ng mga tao, naninirahan pa din ng kaluluwa ng mag-asawa sa hotel at may balita pa na mas malakas ang pagpaparamdam ng mag-asawa sa dati nilang kwarto. Sinimulan ni Pinchu ang pag-iimbestiga sa kalagitnaan ng gabi. Madilim at halos lamunin na ng mga damo at halaman ang hotel. Isa-isa muna niyang pinasok ang guest rooms. Sa loob ng kwarto, nadatnan niya pa ang mga gamit dito na nakabalot sa puting tela na lalong nagbibigay kilabot sa lugar. Matapos niyang puntahan ng ilan sa mga kwarto, hinanap na niya ang kwarto ng mag-asawa. Habang nasa labas, may kakaibang tunog siyang narinig. Laki kasi yung bahay. Ano? Ito daw ay parang tunog na nanggaling sa radyo, ngunit hindi niya alam kung saan mismo nanggagaling to. Habang ine-explore niya ang gusali, nakita niya ang nakahiwalay na shed na kinukubli ng kakahuyan. Sa kanyang pagpunta doon, nakarinig siya ng ingay na parang may nakasunod sa kanya. Wow. やだな、こういうの。いていていていて。Umuwi na kayo. Ano pa? なんか誰か壁をかく。 Sinundan niya ang ingay at dinala siya nito sa likod ng shed. And strangely, sa pagitan ng mga pader, may makipot na daan papunta sa isa pang kwarto. He squeezed himself in a tight space to get into the room. At dito niya nalaman na ang kwarto na ito ay ang kwarto ng mag-asawa na dating may-ari ng hotel. Dito na niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-iimbestiga. Ang hindi niya alam, may mangyayari dito na hindi niya malilimutan. Ano daw? Sa likod mo na, boy. Sabi ko na. Sa likod niya, nagulat siya sa narinig niyang malakas na kaluskos na nanggagaling sa labas. Sabi ko. Matapos noon, a much scarier thing happened. Nakita mo ba yon? Isang maputlang kamay ang humawak sa likod niya. Sa takot niya, halos napahiga na siya sa sahig. Kung kanino o anumang kamay yon, parang may intensyon na saktan siya. Matapos nito ay agad niyang kinuha ang camera at pinuntahan kung saan nanggaling ang kamay. Ngunit wala naman siyang nakita. After this spine-chilling encounter, tinapos na niya ang pag-iimbestiga. Did he capture one of the owner's ghosts? Kung ano man ang nangyari ng gabi na yun, ito ay mananatili na lang misteryo para sa kanya. Telephone number. My phone number. Kaya ako, pagka ganyan, alam ko mag-isa lang ako tapos tatalikod ako sa pintuan. Hindi ko gagawin yun eh. Mamaya meron
meron na sa likod mo na hindi mo na papansin, hindi mo nakikita. Kagaya niyan, mahilig tumalikod sa pintuan eh. Number daw na pwedeng tumawag sa mga patay. Urban legend lang ba talaga o talagang nangyari sa totoong buhay? Ni-retrace ng team ang pinagmulan ng alamat. Noong 2005, isang horror short na kasama sa movie episode kung saan gumagamit ang mga estudyante ng Kukuri-san o Japanese Ouija board para humingi ng phone number to the dead. At dito nagsimula ang lahat. こっくりさん、こっくりさん、いらっしゃいましたら、はい、お進みください。次何聞こうか。何かある？今日はもう特にないな。ネタ切れ。指も疲れたし、釣りそう。ゆきえは？さ、幽霊と話せる電話番号って知ってる？何それ？東京に住んでる友達に聞いたんだけどさ、なんかその電話番号にかけると幽霊と話せるらしい。幽霊と何話すの？いや、これじゃん、これ。コックリさんと同じで何でも答えてくれるんだって。嘘？電話で？で、コックリさんはさ、信じてるくせにこれ疑うの？あるんじゃないかな。科学が発展したみたいにさ、こういうのも時間とともに進化していくんじゃないかな。そうそうそう、それもそれも。コックリさんよりいろいろと楽かもよ。電話番号？いや、それがさ、その友達も分かんないみたいで、ほら、あくまでも噂だから。なんだ？だから、コックリさんに教えてもらおうよ。幽霊と話せる電話番号。コックリさん、コックリさん、いらっしゃいましたら、はいへお進みください。コックリさん、コックリさん、いらっしゃいましたら、はいへお進みください。コックリさん、コックリさん、幽霊と話せる電話番号を教えてください。Ang lakas ng mga trip ng mga ito.これでいいよね。かけるよ。090。Nagre-ring. Wala ka. No. Ayon kay Kenji Murakami, ang filmmaker ng nakita niyong video, ang number na ipinakita niya sa pelikula niya ay totoong phone number niya. Ginawa niya to para kung may makapanood ng film at tatawag sa number niya ay makakahingi siya ng feedback sa mga ito. Unfortunately, this is not what happened. Imbes na makatanggap siya ng tawag, puro voicemails ang nare-receive niya. At madalas dito, eerie at unsettling ang messages. Makalipas ang isang taon, may binigay na VHS tape ang isa sa mga producer ng film ni Kenji sa kanya. Ito ay tungkol sa isang paranormal investigation na ginawa noong 2001. 4 na taon bago nila gawin ang pelikula. Nang panoorin niya ang investigation, he learned something really spooky. Ang number na inilabas niya sa pelikula niya ay makokonekta sa paranormal documentary na to. Isang lalaki ang sumulat sa paranormal team para imbestigahan ang nakunan niyang photo sa isang abandonadong bahay.
Ang litrato ay may silhouette figure ng lalaki sa loob ng bahay. Nakatingin at tila pinagmamasdan lang ang photographer. Pinuntahan ng paranormal team ang sinabing bahay at ito ang kanilang nakuha. あれ写真に写ったやつ。写真の人ここだね。そうだよ。手紙に載ってたやつってこれでしょ。ここだよ。ここだ。ってことはじゃあここで間違いない。これ場所にあったやつだね。貼ってあったやつでしょ。これですか。これどうだ。これだよね。最後の声を聞かせてください。命が尽きる声をください。苦痛なく生くために。090のこれだよ。これともらっていいやつだな、これな。これじゃあもらって電話しない。一回電話しよう。これね、もらっとこう。携帯の随分ちょっとさあるね。古いね。携帯あっちもあった。 Naka. Nagagamit na sa'yo. Lumabas na kayo dyan. Habang nasa loob ng bahay ang mga investigators, nakarinig sila ng ingay sa bubong nito. Dahil dito, agad-agad silang lumabas dahil na din sa takot at kabang nararamdaman nila. Pagdaan ng lead investigator sa camera, isang nakakapangilabot na imahe ng lalaki ang bahagyang nakuna nila. Ang ghostly figure ay nakalutang at bagsak ang katawan. Parang ibinigti ang sarili. Ito din ang parehong imahe na nakunan sa litrato at ang mas nakakabahala, may mga posters na nakakalat sa loob ng bahay. Ang nakasulat dito, "Let me hear your final voice, your final breath, for you to go without any pain." At sa ilalim ng mensahe ay ang number ni Kenji. Bukod sa bahay na yon, napag-alaman din ng investigators na nakakalat ang mga posters na to sa ilan pang mga gusali sa Japan. Sa makatuwid, ang phone number na nakita sa poster sa investigation noong 2001 ay ang parehong phone number na ginamit sa pelikula na actual number ni Kenji. Coincidence? Nang dahil dito, napag-alaman ni Kenji na ang voice messages na natatanggap niya ay hindi galing sa mga taong nakapanood ng pelikula, kundi mga taong nakakita ng poster na yon at tinatawagan nila ang numero bago nila wakasan ang buhay nila. Their final voice, their final breath, to go without any pain. Grabe.
sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi. Mga tol, subscribe lang po kayo dyan mga tol at hanggang dito na lang tayo. Salamat sa inyo mga tol.